Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 14 hanggang 15 nagpapatuloy. Galit si Nanding dahil sa mga narinig niyang salita. Kaya nagtampo siya sabay tumayo tinanong nila saan ito pupunta gusto daw muna niyang mapag-isa. Nag-aalala ang kanyang nanay baka anong gawin nito. Nagsabi naman ang padre di pamilya na hayaan daw nila itong mapag-isa. Lalabas na ng pintuan ang ating bida. Sa sinaunang maputek na kakahuyan. Mag-isang kumakaripas ng takbo si Nanding. Naghahanap siya ng magiging bagong alaga na hayop. Tumigil siya at nagsisigaw na lumabas na ang hayop dahil alam niyang nandito lang ito sa paligid. Maya-maya ay lumabas na ang higanteng nagbagong elephante. May dala itong puno na panghampas. Ginamitan ito ni Nanding ng Getsuga Tensho ni Ichigo. Naputol yung puno na parang sliced bread. At tumalon sa ulo ng higanteng nagbagong elephante si Nanding wala na daw siyang oras. Agad itong gumamit ng enerhiya ng beast timing. At kinautukan niya sa ulo ang higanteng nagbagong elephante para mapasunod ito. Napaiyak na lang ang kawawang hayop. Sinabihan niya ito na sumunod sa utos niya na hanapin mga tropa nito kung ayaw nitong masaktan. Sinunod naman ito ng higanteng nagbagong elephante. At dumating na nga ang mga kasamahan nito. Nang makita nila ang ating bida ay natakot sila. Naglalabas ito ng matinding enerhiya ng beast timing. Inutusan niya sila na mag-ipon ng bato para sa kanya at mag-antay ng iba pang utos niya. Nasa level 8 na ang beast timing ng ating bida may alaga itong umaabot ng 3 milyon na nagbagong hayop. At sa wakas nabuksan na ang ikatlong talento ni Nanding ang malupitong pormahan. Iniwan niya ang mga higanteng nagbagong elephante dahil kailangan niyang magpalakas muli sa trial grounds at makaipon ng sapat na bato. Sa trial grounds katatapos lang ubusin ni Nanding ang mga nagbagong halimaw. Nakaipon na ito ng sapat na bato para i-upgrade ang malupitong pormahan susubukan niya ito kung gaano kalakas. Umatake muli yung mga ibang nagbagong halimaw. Pumikit ang ating bida sabay nagtawag ng oras yon tinatawagan niya ang 1,000 sandata. At lumabas na ang maraming enerhiya na sandata. Ito daw ang malupitong pormahan ng sandata. Pinakawalan na ito ni Nanding parang ulan. Kulang pa daw ang lakas nito. Kaya gumamit siya ng mas malakas pang enerhiya at 2,000 sandata. Sabay pinaghihiwa ang mga halimaw kapag natapos niya daw ang paglalagay ng malupitong pormahan diretso na ang proseso ng trial grounds. Nakatayo lang ang ating bida habang pinapanood ang kapangyarihan ng malupitong pormahan kinakatay nito ang mga halimaw gamit ang maraming sandata. Pagkalipas ng 1 oras nag-level 2 na ang talento ng malupitong pormahan pwede makapaglagay ng nagliliyab na apoy at pinalakas na 10 beses na sandata. Pumunta siya sa mataas na gusali para magpahangin. Habang kumakain ng paborito nitong siopaw. Iniisip niya na kailangan niya ng magpaalam sa mga katrabaho niya sa trial grounds at pumunta sa frontline. Sa trial grounds magkasunod na naglalakad si Aling Marites at babaeng Pelaya. Nakita nilang bukas na ang pinto na pagtantaw nila na nagtrabaho ng gabi ang ating bida at nag-break time lang ito kaya nakabukas ang pinto. Nagsabi si Aling Marites na kasalanan daw ito ng mga reporter. Pinakita niya na ang laman ng social media sa dalawa. Ang tatay ni Nanding trending ngayon pinagkakaguluhan ng mga netizen naglaban ang mga bashers at tagahanga sa comment section. Nag-init tuloy ang ulo ni babaeng Pelaya at Manang Inday. Pagkatapos ay may tumawag sa kanila mula sa likod. Ang ating bida nakaroar ating lang ipapasa niya daw ang kanyang tangkulan sa kanila. Nagulat sila sa sinabi ni Nanding balak na nitong mag-resign sa trabaho. May matanda na tinawag si Nanding may pinapabigay daw na sulat sa kanya mula sa tatay niya. Kinuha ito ng ating bida. At binasa niya ang sulat paalis na daw sila papuntang frontline wag daw sisihin ang sarili nito pamilya daw sila ng mga magiting na bayani. Hindi niya daw alam anong plano ni Nanding pero alam niyang malaki ito kagaya sa kanya malaki rin. Hindi daw siya maloloko ng ating bida alam niya na si Azura ay si Nanding. Wag daw ito maniniwala sa sinasabi ng ibang tao at alagaan daw nito ang nanay niya. Nagmamahal ang tatay ni Nanding si Nanshuhan. Kinumport naman siya ng 2 babae wag daw itong panghinaan ng loob at mag-resign sa kanya daw umaasa ang lahat. Nagsabi naman si Aling Marites na siya na ang bahala sa mga trolls ni BBM sa social media. Nagpasalamat naman sa kanila si Nanding ayos lang daw siya wag silang mag-alala may gusto lang siyang sabihin sa kanila. Ipinaalam ng ating bida ang reserba na pagpapatayo ng ika-5 depensa ng bansa.
Mag-apply daw si Nanding bilang isang engineer kahit hindi siya nakapag-aral ng kursong ito, sabay nagulat na lang sila. Nagpaalam na ito at wag daw silang mag-alala kahit wala siya, patuloy pa rin ang proseso ng trial grounds. Sa labas maraming mga netizen ang nanunood sa paalis ng mga sasakyan papunta sa frontline. Kasama na doon ang ating bida, pinapanood niya sinasakyan ng kanyang tatay at kapatid na babae. Hindi pa daw siya handa para sumama sa frontline, kailangan pa niyang magpalakas. Ang mga alien daw na 10,000 ibang lahi ay hindi nagbibigay ng bato, kaya hindi siya lalakas kahit matalo niya isa, magpapadala ulit ang kalaban ng mas malakas, hanggang masakop ang bansa at mauwi na lang sa wala ang mga pinaghirapan niya. Para daw manalo ang mga Pilipino, kailangan mag-focus ang ating bida sa ikalimang depensa, palalakasan niya ito. Huwag daw silang mag-alala, ginagawa ni Nanding ang lahat para sa kinabukasan ng bayan. Pagkalipas ng 3 araw sa construction site, bumili ng pekeng diploma ang ating bida para magmukhang mahusay na engineer. Nauto niya si Engineer Lee, isang batikan na engineer, na budol ito ni Nanding dahil sa binigay nitong substandard na proyekto, malaki ang kikitain nila dito. Magaling daw mga bata ni Engineer Lee, ang gagawin nilang pangharang ay hindi makakapigil sa mga halimaw, kaya dadagdagan ito ng ating bida ng malupitong pormahan para tumibay. Pumunta siya sa pagitan ng Manila City at ikalimang depensa ng bansa, may dala siyang 3,500,000 na bato. Nilabas niya ang enerhiya ng kapangyarihan sa malupitong pormahan. Nagtanim siya ng 50,000 blazing flame na pormahan sa bawat kilometro ang layo. Pagkatapos ay naglabas siya ng malakas na enerhiya. At naglagay din siya ng 50,000 elementong sandata malupitong pormahan sa bawat kilometro layo. At inulit-ulit niya ito sa pagitan ng Manila City at ikalimang depensa ng bansa. Nag-level 3 ang talento ng malupitong pormahan, na dagdagan ang kakayahan ni Nanding at may natira pang 2,500,000 na bato. Nalagyan niya na ang lahat ng lugar na malapit. Magpapabagal daw ito sa mga alien na mananakop, hindi niya daw kailangan gumamit ng bagong kakayahan, masasayang lang ang bato nito. Tatapusin na ni Nanding ang lahat ng kailangan itanim na malupitong pormahan sa buong paligid ng Manila City, nakagastos siya ng 1.2 milyon na bato. Sa sumunod na araw, bumalik ang ating bida sa construction site. May pinakita sa kanya si Engineer Lee na trending ngayon. Natatakot na si Engineer Lee, wala daw tiwala ang pamahalaan sa gawa nila, binabash sila ng mga netizen, sayang daw ang gagastusin na pera na kukunin sa kaban ng bayan. Sinabihan siya ni Nanding wag magtiwala sa fake news na gawa-gawa lang ng mga trolls, at sumunod naman si Engineer Lee sa payo nito. Ang proyekto na ginawa daw nila ay substandard lang, hindi totoong depensa. Ang totoong depensa ay ang malupitong pormahan na inilagay ni Nanding dito. Para daw malito ang mga kalaban, maisip nila mahina depensa, hindi nila alam na kaapak na sila ng tain na malupitong pormahan. Sabay naglabas si Nanding ng enerhiya para matakot sa kanya si Engineer Lee. At kinuha nito ang listahan ng mga plano. Pinagplanohan ito ng ating bida ng maayos, hindi halatang walang bakal, puro semento lang. Gagawa din daw sila ng flood control na ghost project, dapat walang makakaalam nito. Kapag bumigay daw ang flood control at pumasok ang tubig, gagamitin nila ang kuryente para mapatay ang mga alien na mananakop. Tuwang-tuwa naman si Engineer Lee sa naiisip ng ating bida, malaki ang kickback nila dito. At umalis na si Engineer Lee para masimulan na ang plano nilang proyekto. May nakolekta ang ating bida na 70 milyon na bato sa lahat ng mga alaga niyang nagbagong hayop. Naglagay ulit ng malupitong pormahan ang ating bida na humigit kumulang 375,000 na malupitong pormahan sa pagitan ng mga syudad ng Caloocan, Valenzuela at Malabon. Nag-level 4 na rin ang talento ng malupitong pormahan, may bagong kakayahan ulit si Nanding, matatagalan daw ang sunod na upgrade niya. May naramdaman si Nanding mula sa malayo, isang malakas na enerhiya ng alien. At naramdaman niya rin ang isang malakas na bayani. Hindi daw ito maganda, kailangan niya itong puntahan. Ang mga alien daw na 10,000 ibang lahi may balak patayin ang mga bayaning kabataan na pag-asa ng bayan ni Jose Rizal. At dito nagtatapos ang Kabanata 14 hanggang 15. Maraming salamat po sa panonood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.